Sige po, ituloy nyo lang. Purihin ang Panginoon. Ano po? So magandang gabi po sa ating lahat. Sa inyo po na mga nakatunghay po sa Facebook Live. Magandang gabi po sa inyo. Ngayong gabi po ay makakapinig po tayo ng salita ng Panginoon. At una sa lahat, naglas ko rin pong pasalamatan ng Panginoon sapagkat narating ko po yung ika-54th birthday ko po. Dahil nung July 20 po talaga ako ipinanganak. So sa birth certificate ko po ay 25. Alam niyo naman po nung araw, dahil nung time na ko po ipanganak daw, ito po ay panahon po ng kami ay binaha doon po sa Tarlac. At dahil nga po siguro sa nangyari yun na sakuna, ay baka 5 araw pa po bago po ako na i-rehistro. Subalit hindi po naman po yan yung pag-uusapan natin. Ano po. Salamat sa Diyos dahil in spite sa mga nangyari sa buhay ko, still ako po ay nakatayo pa rin po sa biyaya ng Panginoon. Ano po. Amen po. So papuri po sa ating Panginoon. Amen po. So okay lang po ba alas 9 po tayo matatapos dito ngayon? Dahil medyo marami-rami po itong ating pag-uusapan ngayon. 7 points po ito. Noong tayo pa po ay hindi mananampalataya, or even siguro kahit na ngayon na mananampalataya na tayo, mayroon tayong mga tao na sinasabi natin, iniidolo natin, di po ba? Ngayon nga, ako sa totoo lang, ako po ay hindi naman po umiidolo, kundi papasalamat sa Diyos dahil mayroon tayong mga atleta ngayon na nakikilala na po sa buong mundo. At ito po ay naging karangalan po natin pong bansa. Katulad po ni Alex Ayala, sa mundo po ng tennis, sa mundo rin pa rin po ng weightlifting, yung pong pamangkin po yata yun ni Heidelin Diaz na gold medalist po natin sa Olympic dati. At sa softball and then yung baseball sa mga babae pa rin po. So ito po ay nakakapagbigay sa atin ng inspiration ano po, dahil sa mga abilities and talents po ng mga kababayan natin ito. And perhaps nung hindi pa po tayo gaano nakakilala sa Panginoon, baka maging mga politicians po ay atin pong iniidolo o baka hanggang ngayon. Na bagamat alam na natin na yung iba po ay merong hindi magandang records, subalit meron pa rin po silang mga followers at sabihin natin mga umiidolo pa rin po sa kanila. Maliban sa letter C na cash, ano kayang si ang meron po sa mga taong ito na kahit alam natin na sila po ay hindi na po nakakagawa ng tama, subalit patuloy pa rin po silang iniidolo ng mga karamihan. At daw, baka pati mga Kristiyano pa rin po ay may mga umiidolo po sa mga politicians. Ako po kanina hindi po nang po umiidolo, no, pero naipost ko lang po kanina sa akin pong FB. Yun pong akin pong pinsan na barangay captain po sa amin dahil siya po ay nagawaran po o gagawaran ng award bilang one of the best chairperson, isa sa mga pinaka chairperson sa bawat barangay, Gawad Balangay for short. At ito po ay mangyayari sa awarding po dito po sa Camp Aguinaldo po yata yon sa AFP headquarters po. So therefore, hindi ko naman po siya hinahangaan, subalit nakikita ko naman po sa buhay po ng aming pong pinsan na ito, yung kanya pong dedikasyon at commitment po sa paglilingkod. And so, yung sipo na hinahanap natin minsan o nakikita natin sa mga tao nating hinahangaan, ito pa tinatawag nating karisma. Ano ba itong karisma nito o parang gayuma ano? Na kahit na alam natin may mga mali silang ginagawa minsan, subalit nandun pa rin po yung ating pong paghanga sa kanila ano po. Ang sabi po sa akin pong nakita sa dictionary, charisma means compelling attractiveness or charm that can inspire devotion in others. Compelling attractiveness or charm that can inspire devotion in others. Ito daw po yung parang gayuma na bakit sa kabila ng mga ginagawa o nagagawa ng mga taong ito nating hinahangaan, kahit malaman natin na meron sila mga sablay, subalit naroon pa rin po yung ating pong paghanga sa kanila. Sa mga Kristiyano po, sa mga tunay ng mananampalataya,
Ano naman po yung madalas natin o gustong-gusto natin na makita sa isang tao o sino pa man? Siyempre, sa atin po, ang pinakamodel po natin in our faith, sa atin pong mga buhay, siyempre ang ating Panginoon po, di po ba? Si Jesus Christ po. Siya po yung dapat iniidolo po na po natin. Ano po? Kaya nga po, ang ating pong pag-ausapan ngayon ay patungkol po sa ating Panginoon at sa atin. Ito po ay very basic lamang po na marahil napakinggan ninyo to years ago. Ito ay marahil ay pwede nyo nang tanungin ngayon sa bawat isa sa inyo, sa sarili ninyo, sa sarili natin. Let us evaluate ourselves tonight, kung tayo po ba ay pasado dito. May exam po tayo ngayon. At ating pong topic ngayon, mga kapatid, naroon pa rin po tayo sa punto na tayo po ay nasa relationship, ano po. And our theme for tonight is, what does it mean to be anointed? What does it mean to be anointed? And ang ating title ay Signs You Are Anointed by God. Pero bago po yan, tayo po muna ay magbasa ng salita ng Diyos sa ating po pinakateksto na matatagpuan po natin sa Luke chapter 4, verse 16 to 30. Subalit ang pinaka-main text po natin dito ay yung Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ganito po ang sinasabi sa aking pong version, Magandang Balita Biblia. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito at sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rito dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Saripta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isang mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Yun pong ating pong main text ngayon. Ito po ay ang verse 18 and 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na siyang may likha ng langit at lupa. Ikaw na Diyos na siyang lumikha sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito. At patuloy niyo po kaming binigyan, Panginoon, ng kalakasan, ng buhay, Panginoon, upang makapakinig ng po mga salita. Panginoon, hayaan po ninyo na kayo po ang siyang patuloy na manguna sa amin, ang banal na Espiritu mo, O Diyos, ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng sapat na unawa at karunungan, maging ng kapangyarihan, Panginoon, ay hayag ang iyong mabuting balita at maunawa namin ito, at higit sa lahat, Panginoon, ito'y maipamuhay po namin. Samahan niyo po kami, Panginoon, at ang inyong lingkod, Panginoon, ay gamitin niyo lamang bilang daliwan ng pong kapahayagan ngayong gabi. Maraming po salamat po, Ama. Hiniling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin, Panginoon.
Doon po sa atin pong teksto natin pong binasa, kung atin pong babaybayin po ang gospel, bago po dumating dito, sa puntong ito, ang Panginoon po, pagkatapos na siya po ay mabautismuhan, siya po ay nagpunta sa ilang at dito po siya tinukso. At nung napagtagumpay niya po ang mga tukso ng diablo sa kanya, siya po ay nagpasimula na po sa kanya pong ministeryo. At ang primary po na ministeryo ng Panginoon ay ang ipahayag yung gospel, yung mabuting balita ng ating Panginoon. Ang kaharian ng Diyos na nasa atin na sa pamamagitan ng ating Panginoon. Subalit, tingnan natin dito ano po. Bago po siya nakarating dito sa kanyang bayan na kinalakhan, ang Nazareth sa Galilea, siya po muna ay napunta ng Capernaum at dito po siya gumawa ng mga himala at the same time, nangaral siya at marami po yung mga sumunod na tao sa kanya. Subalit alam natin na ang first na miracle na ginawa ng Panginoon sa John chapter 2, ito po ay yung paggawa ng Panginoon doon sa tubig na naging alak. Ito po ay nangyari sa isang kasalan. At sa mga himalang ito, sa mga pangangaral niya, nakita ng mga tao na siya ay puspos ng karunungan at kapangyarihan. May dating, ika nga, may karisma. Subalit, ang tamang termino po para sa ating Panginoon ay ang anointed. Because He is the Christ, the anointed one, the Messiah, na inaabangan po ng mga Israelita ever since. Subalit, nung nandyan na po, ang nakakalungkot, hindi po siya kinilala maging ng kanya po mga kababayan. So therefore, tayo po ngayon, bilang mga mananampalataya sa ating pong panahon, na itanong na po ba natin, tayo po ba bilang alagad o disciple ng ating Panginoon, tayo po ba ay anointed? Ito po yung ating pong pag-aaralan ngayon at dito po tayo mag-quiz. Pakicheck na lang po sa sarili ninyo kung meron na kayo ng mga ito dahil ito po ay 7 points po. Aabot tayo ng alas 9. Okay na. What are the signs of an anointed Christian? Ang title po natin ay Signs You Are Anointed by God. Pag tawag natin anointed, pinili ka, hinirang ka. So mula nung ikaw ay tumanggap, kumilala kay Kristo, pinili ka ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, pinili tayo ng Panginoon. At dahil pinili ka ng Panginoon, ano ang nais makita sa atin ng Panginoon? At ano yung nais din na makita sa atin ng mga taong nasa paligid po natin? Signs you are anointed by God. And what are the signs of an anointed Christians? Ito po yung tanong. Ano nga ba yung mga signs ng isang anointed Christian? Number 1, you hunger for God's presence. You hunger for God's presence. You desire prayer, worship, and reading His Word more than the pleasures of the Word. Isa-isahin po natin yan. Presence of God. Sabi nung napag-aralan natin nung bandang huli, the presence of God is more than His promises. Pagkakasama mo ang Panginoon, may higit pa doon sa kanya pong mga pangako. Basta't kasama mo si Lord. And we all know that He is the Emmanuel, that He is God with us. Subalit minsan ba, nararamdaman na ba natin o nararanasan natin na nasa atin, Panginoon, o minsan tayo yung malayo sa Diyos? How often we are talking to God? Gaano tayo kadalas makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan natin mga panalangin? Yan po yung ating po mga ilang basahin lang po natin. Assignment na po ninyo yan. Gaano nga po ba tayo kadalas makipag-usap sa ating Diyos? Di po ba? Tayo po, nung tayo po ay lalo na yung mga kabataan, pagka tayo ay meron na pong crush, di ba halos araw-araw gusto natin siya makita at gusto natin siya makausap? Maski po sa mga may asawa na. Ganun pa rin po ba yung sweetness po natin mula noon hanggang ngayon? Nanais po rin po ba natin every day, every seconds, makausap at makita natin yung mga asawa po natin? Ako mag-simpted na po ako dyan. Kahit na lang po yung makakaalam niyan. Ayun po. So, ang Diyos, sinabi niya, di ba? He is a jealous God. So therefore, nais ng Diyos na palagi po tayong makipag-usap sa Kanya. Ikalawa, do we worship God?
Pag sinabi natin worship, mga kapatid, napakarami pong paraan o daan upang maipakita natin na sinasalabahan natin ng Diyos, hindi lang sa tayo po ay kumakanta ng ating po mga awiting makalangit. Maaari din po itong tayo po, kung tayo man po ay nagbibigay, tumutulong sa kapwa natin. Nagmamalasakit tayo, nakikidalamhati tayo sa mga namatayan. Halimbawa, ito po ay act of worship po. At marami pa pong iba. Do we read His words? Ito. Sige po, check natin yan. Do we read His words? Sinabi nga po sa Matthew chapter 4, verse 4. Ano sinabi doon, Brother Glenn? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumutawi o nagmumula sa bibig ng ating Diyos. Kung paano po ang ating pong katawang pisikal ay pinapakain po natin ng mga pisikal na pagkain, ganun din po ang ating pong spiritual, maging ating kaluluwa, ay nangailangan po ng pagkain at ito nga po yung salita ng ating Diyos. At sa bawat araw, nung tayo ay po ay sumablay sa pag-uusap ng salita ng Diyos, nagkakaroon po ng ulcer ang ating pong kaluluwa at maging ating pong espiritu. Amen po. Do we feel God's presence? Nararamdaman po ba natin ang presensya ng Panginoon? Dito po nararamdaman ko po. At kahit saan ako magpunta, alam ko kasama ko ang Diyos. Amen po. Ganun din po ba kayo? Pakicheck po kung okay po kayo dyan sa number 1. Sige po, number 2 na po tayo. You remain faithful through trials. Instead of giving up, hardships draw you closer to God and strengthen your faith. You remain faithful through trials. Instead of giving up, hardships draw you closer to God and strengthen your faith. Dito minsan, sa totoo lang, marami pong mga Kristiyano ang bumabagsak. Pag dinaanan na sila ng napakalakas na bagyo sa buhay, doon na rin po bumabagsak ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Biglang nanlalamig at minsan nawawala na po sa church. Natisod sa kapatiran, biglang nawala sa church. Hindi ko na sasabihin tungkol sa utang. Dahil confidential na po yan. Ano po? You remain faithful. Tapat ka pa rin na naglilingkod sa Panginoon. Tapat ka pa rin na ginaganap yung mga ministeryong ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon o sa atin ng Panginoon. Bagamat meron tayong mga pagsubok sa buhay, nandun pa rin po, nanatili po tayong nakatayo. Nandun po yung mga Bible verse. Pwede nyo po ba? Para hindi yata nailagay. Ayun. Sa 1 Corinthians 10:13, alam na po natin yan. Matthew 11:28, 1 Peter 5:7. Mga kapatid, tandaan po natin lagi po, na kung tayo man po ay dumaranas ng napakatinding pagsubok, problema, sakit o hirap sa buhay, huwag natin iisipin, mga kapatid, ng Diyos po, pinaparusahan tayo. Huwag natin isipin ng Diyos, pinabayaan tayo o iniwan tayo. Ang Panginoon po, kailanman hindi po siya umaalis, hindi po siya nagpapabaya. Minsan tayo po talaga yung umaalis sa Kanya. Kaya ka nakakaranas minsan, o kaya tayo nakakaranas minsan, ng mga pagsubok, problema, sakit sa buhay, sapagkat meron pong itinuturo sa atin ng Panginoon. Itinuturo marahil sa iyo ng Panginoon, dahil ikaw ay laging busy sa trabaho, pipitikin ka muna, magkakasakit ka. Sa pagkakasakit mo, doon mo lang marirealize, o nga, nagkulang pala ako kay Lord. Naging busy ako sa mga bagay-bagay sa aking trabaho. Naging busy ako sa pag-email. Naging busy ako sa alinmang mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya minsan, ayan, may palo ka, kapatid. At wag naman po tayo magtatampo, kung tayo man po ay dumaranas po ng mga ganito po mula sa ating Panginoon. Sapagkat dito po pinapatatag ng ating Diyos ang ating pong pananampalataya. Amen po. Ayun, nasa pangatlo na tayo. Bilis po. Number 3 po, pakicheck po yun, are you faithful? Kahit may mga problema ka? Kaya na lang po yung mag-check sa sarili ninyo. Number 3, the Holy Spirit transforms your character. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control become evident in your
life. Sige po, talungan tayo ngayon uli. Ang isang mananampalataya daw po dapat, meron siya nung siyam na yan. May pag-ibig ka ba? May kapayapaan ka ba? May kagalakan ka ba? Tapat ka ba? Gentle ka ba? May self-control ka ba? Are we an encourager? Tayo po ba kinakitaan minsan tayo po, na-encourage po ba yung mga tao sa atin? Which among the fruits of the Holy Spirit are you still struggling to have? Alin-alin kaya dito sa mga siyam na ito, ang hanggang ngayon po, ay talagang nag-i-struggle pa rin po tayo. Pakicheck na lang po dito. Ano po? Nais ng Panginoon po na tayo bilang Kristiyano po, sapagkat ang banal na Espiritu po ay nasa atin na po, yun po mga bunga ng Espiritu ay dapat nakikita na po sa atin. Kung nung hindi ka pa mananampalataya, ay matampuhin ka. Ngayon ay 10 years, 20 years, 30 years ka ng Christian, ay matampuhin ka pa rin. Masasabi mo matured ka na sa iyong pananampalataya bilang Kristiyano. Kung noong hindi ka pa mananampalataya, ay marunong ka mandaya, hanggang ngayon pa ba, nandadaya ka pa rin? Hindi ko pinapatamaan yung mga may negosyo, ano? At kung hindi ka pa mananampalataya, ang oo mo ay laging oo, pero pagdating nung time na yung sinabi mong gagawin ko yan, hindi mo nagawa. Oo, magiging maaga ako sa pag-attend. Pero siya yung i-welcome pala. Kahit siya yung welcoming o siya yung answer, ano po, arayin naman. Huwag po kayo mag-alala, kasama niyo po ka doon. Amen po. Number 4 na po. Nakalahati na tayo. You have a burden for the lost souls. You genuinely care about sharing the gospel and helping others come to Christ. You have a burden for the lost souls. You genuinely care about sharing the gospel and helping others come to Christ. Ito po ay isa po doon po sa mga parang ibinigay po ni Pastor Jan nung linggo, relationship goals. Ikaw ba ay mayroon pa rin mga kakilala, kamag-anak, kapamilya, kaibigan, kaklase, na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon? At take note, alam ko may pinassignment sa atin si Pastor John within this week. Hanggang linggo pa po yun, kung meron na po tayong nashare ng good news, ng gospel. Kasama pa po doon. Our duty is to share the good news of salvation through Jesus Christ. Tandaan natin lagi mga kapatid, ang trabaho po natin, ang tungkulin natin bilang mananampalataya ay ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi po natin trabaho ang mag-born again. Ang mag-born again po sa mga taong sisiran natin ay ang Diyos mismo. Trabaho na po ng Diyos yun. Huwag mo nang problemahin kapatid. Mai-stress ka lang sigurado. Basta ang trabaho mo, gawin mo lang, i-share mo yung gospel. At mararamdaman nila yon sa puso nila na kailangan ko pala si Kristo. Amen. Hallelujah. Number 5. Di ba ang bilis? God uses you to encourage and bless others. Your words, prayers, and actions bring hope, comfort, and strength to people. Kung tayo po ba ay nakikita ng ibang tao, ano kaya yung nakikita nila sa atin? Pasan-pasan mong buong daigdig, yung mukha mo, akala mo hirap na hirap. Kabataan ka pa lang, nagbumukha ka ng nanay o nagbumukha ka ng tatay dahil yung mukha mo ganun na lang, hindi man lang marunong ngumiti. Hindi naman ang katabi mo. Ngiti naman dyan. Alam niyo po ba na ang pagngiti po ay nakakabata? Amen po. Nai-encourage po ba sila kung tayo po ay nakikita nila? Alam niyo po, sa akin po, personally, hindi ko naman inaangat yung akin pong bangko, po. Pag ako po ay umuwi po ng Tarlac, sa amin po sa Paniki, ang bungad lagi ng aking mga kapatid, pag nakita nila akong pababa ng tricycle, hayan na si Santa Claus! Dumating yung pag-asa! Talaga lang yun po yung lagi nilang bungad sa akin. Which,
Ako, personally, hindi ko yun inaano, pero nakita ko talaga sa mga kapatid ko talaga, in- para bang napakalayo talaga nila sa Diyos. Bakit hindi nila maramdaman sa sarili nila na may pag-asa sa Diyos? May Diyos na magbibigay ng lahat ng mga pangangailangan nila. Kaya nga po, yan po yung primary mission ko po kung bakit balang araw, one of these days, tayo po ay, hindi ko na pa sasabihin. Ang primary ministry po natin, mga kapatid, bilang mananampalataya ay family po natin. Our family should be our first ministry na mabahaginan po ng salita ng Panginoon. Gaano kaya mararamdaman natin balang araw kung tayo po ay nandun na at kinuha tayo ni Lord at yung mga member ng family po natin, makita po natin nasa kabila, nasa ibaba. At sinasabi nila, bakit hindi mo kami sineran? Ang tagal natin nagsama doon sa lupa. Bakit hindi mo nabanggit sa amin ang tungkol kay Kristo? Ang tungkol sa biyaya ng Panginoon? Pero alam niyo po, meron po akong kami po ay 4 na po born again, sa amin po magkakapatid. At yun nga po, ang kinalulungkot ko lang, nandun yung 3, subalit yung 3, nandun yung 3, subalit yung 3, dahil 7 kayo magkakapatid, bakit parang hindi ko nakikita na nababahagi na itong mga kapatid na to? Bakit parang hindi ko nakikita na very close sila? Saka lang sila talaga nagkakausap na ako. Pag nandun po ako, dahil ako po, sa totoo lang po, kada uwi ko po doon, namamalingki po ako, ipinagluluto sila. Kakain na lang sila, tatawagin ko na lang sila, kakain na lang. Ako mismo po, mamamalingki ako, pagluluto ko sila, halina kayo, kain na tayo. Pero sasabihin ko ang mga yan, bago ako mamalingki, dyan tayo mananghila mamaya. Sa bahay, dyan sa bakuran, sa paraangan, iniluwano. Dahil doon po sa amin, sa totoo, nasa ilalim po kami ng mga puno ng mangga at ng akasya. Napakaganda po sa aming pong lugar. Nakita na po yan nila Pastor at ni Brother Michael po. Kaya po ninyo, makakapasya din kayo doon balang araw. Amen po. So we are inspiration to our family. Kayo na po yung makakasagot niyan. Find someone who need to be encouraged, to be comfort, and to walk with and share the gospel. Assignment. Maghanap o hanapin natin kung sino man nangangailangan ma-encourage. Hindi tayo yung nadi-discourage. Pag nakikita nila tayo, baka sila pa yung nadi-discourage. To be comfort. Kung nakikita natin may problema sila, huwag lang pera, sana, comfort natin sila. And to talk with. Kausapin lang natin sila. Or else, hayaan lang natin silang magkwento sa kanilang buhay. And then, saka sila mag-pray. Mga simple ways na dapat nagagawa po natin. At dapat po natin gawin para matawag po tayong anointed Christians. Number 6. 732. You walk in obedience to God's word. You choose to follow God's command even when it is difficult or unpopular. You walk in obedience to God's word. You choose to follow God's command even when it is difficult or unpopular. And the question is, do we obey God's word? Do we obey God's word? Pero minsan talaga, wag po tayong minsan talaga nakakalimot din tayo. May mga times na nakakalimot din tayo na sumunod po doon sa mga salita po ng Panginoon. Yun na nga lang pagbibigay po natin ng tithes. Baka nauutangan pa natin si Lord. Lord, parang medyo malaki ito Buwasan ko mo, Lord, kasi kailangan kong mag-budget ngayon Pasukan. Alam mo na yun, Lord, di ba? So, Lord, pwede bawasan kahit 5% lang. Isasoli ko next week. Dumating isang linggo. Hindi rin na-isoli. So, bahala na si Lord sa'yo. Sa atin pala, Okay. Simple lang yun. And then, do people around us sin? Do people around us sin our transformed life? Ito na. Makikita ba sa atin yung isang binagong buhay? Huwag na tayong lumayo. Una sa pamilya po natin. Kung nakita po ba tayo ng mga member ng family natin is
napakasaya nila. O baka mayroong isa doon, nagtatampo sa'yo. Mayroong isa doon, nagagalit sa'yo. Makipag-reconcile po tayo sa kanila. Kung mismo tayo, alam na po natin. At magpatawad po tayo. Kung alam nating sila nakasakit, o tayo man din ay ang nakasakit sa kanila, ask for their forgiveness. Alam niyo po ba na ang pinakamalala na kasalanan at pinakamatandang kasalanan ng tao, o hindi man ng tao, is pride. Pride ang unang naging kasalanan, hindi po ang disobedience. O saan mo nakita yan? Sa Bible. Kasi bago pa man po nilikha ng Panginoon ng tao, sina Adan at Eva, nagkaroon ng rebellion po sa langit. At alam natin yung nangyari. Ang diablong, si Satanas, kasama ng mga nag-rebelding mga anghel, ay tinapon po dito sa mundo. At nung nilikha na ng tao, ng Diyos ang tao, nanginggit po si Satanas dahil very special pong pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Dahil sila po ay wala na pong kapatawaran sa kanila pong nagawang kasalanan dahil sa kanilang pag-rebelde sa Diyos because of pride. Pero sa atin po, we are being created according to His image. Napaka-special po natin na ang tao kahit magkasala, pwedeng bumalik, pwedeng manumbalik sa ating Panginoon. Kung ang Diyos ay nagpatawad din po sa atin, tayo rin po ba kaya ay magagawa natin magpatawad? Example po, sinabi ng Panginoon, love your enemy. Sa Luke chapter 6, verse 27-23. Alam niyo po ba na mayroon pong akong isang kaibigan na pulpit minister po ng GIL na nasa Riyadh, Saudi Arabia. At minsan daw, mayroong isang Saudian national na talagang naborn again po siya at ang sabi po niya, ang tinuturo daw po ng Quran ay kill your enemy. At pagka napatay mo yung kaaway mo, nakapagbigay ka ng lolahati kay Allah. Taliwas doon sa tinuturo ni Jesus, love your enemy. Forgive them. Kaya doon po natin makikita kung alin po doon yung totoo at hindi totoo na pananampalataya. Di po ba? Obedience is better than sacrifice. Napakahirap po talaga yung magpatawad din minsan. Ano po? Subalit, ito yung tanging paraan po upang ang tayo po mismo ay makalaya din po. Are there people o mga tao na hanggang ngayon po di pa rin po natin napapatawad? Are you struggling to obey God's commands? Number 7. Yes, patapos na. Your life brings glory to God, not to yourself. The true mark of God's anointing is humility and obedience. Your life brings glory to God, not to yourself. The true mark of God's anointing is humility and obedience. Madalas, baka sinasabi natin sa sarili natin, ang galing ko. Pag wala ako dyan, wala sila. Pag na-late sila, magagalit ako. Pero pag akong na-late, di sila dapat magalit. Watch out, madlang people. Ganoon po ba tayo minsan? Apology po ba tayo? Yung laging ako. Dapat wala po yun sa atin. Ano po? Aray. May narinig kong nag-aray yata. The true mark of God's anointing is humility and obedience. You point people to Jesus, not to your own ability. Dapat po, tayo po mismo ang nagdadala sa mga tao sa ating Panginoon. Para nakita ko dito sa isa sa mga yung circle na inano po ng mga YN itong nakaraang ligo lang. Sa mga tao nakakasalamuhan natin, nag-iiba na ba yung ugali natin? Pag sila o ibang tao na po yung kasama natin. Nagiging mabait lang ba tayo kung pare-pareho tayo mga Kristiyano nagkakasama? Pero pagdating sa labas at iba na po yung mga nakakasalamuhan natin, nandun na rin ba po ba tayo? Kung dati, Brother Glenn, ang
ang pag-inom ng alak ay hanggang magdamag, maghapon. At minsan na umuwi ka sa Bicol, nakita ka ng mga dati mong kabarkada. Parang Glenn, pogi. Teka muna, shot muna. Para namang hindi tayo magkakasama eh. Lalapit kay si Brother Glenn doon, ano? O kay si Brother Jerry, ano? So therefore, mga kapatid, ano po? Dapat po, tayo po bilang mananampalataya na. Pero hindi ko sinasabing, wag na po natin silang pansinin. Sabi nga po lagi ni Pastor, we have to insulate. Not to isolate ourselves to them, but insulate. Lapitan pa rin po natin sila. Pero wag na po tayong tumagay. Wag na po tayong makisama kung ano po yung mga ginagawa nila na dati na po nating tinalikuran na. At wag na po nating babalikan yon. Balikin natin sila and have compassion to their souls. Yun po ang ating pong mission sa kanila. Ang sila din po ay makikilala sa Panginoon. At dapat makikita nila sa buhay mo, may nabago na. Amen po. Okay. As the Lord Jesus humbly submit and obey, dito ba yun? As the Lord Jesus humbly submit and obey the Father, we are also to submit and obey Him as Lord, Savior, and King. The loudest proof that we belong to Jesus is not the title Christian, but a humble heart reflecting Christ's life and character. Ulitin po natin yun. The loudest proof that we belong to Jesus is not the title Christian, but a humble heart reflecting Christ's life and character. Alam niyo po ba na dala-dala po natin yung pangalan po ng Panginoon dahil tinatawag tayong Christian. Subalit hindi po ito ang mahalaga na tinawag kang Christian, subalit marami ka pa rin sablay. Yung nakilala nila dati, 5 years, 10 years ago, is ganun pa rin. Pero di ba Christian na yan? Oo. Pero parang hanggang salita lang, wala naman sa gawa. Sabi nga nila, faith without action is dead. Because the evidence of a transformed life is not perfection, it's transformation. Because the evidence of a transformed life is not perfection, it's transformation. Wala na po talagang perfect na tao eh. Kahit sabi nating pastor na tayo, o leader na tayo, o Christian na tayo, makakagawa pa rin tayo at makakagawa minsan ng pagkakasala o kasalanan at minsan hindi natin namamalayan sa tingin ng ating kapwa, may mali tayo. Pero hindi naman po ang perfection ng basihan, kundi po yung buhay na binago ng Panginoon sa atin po. Amen po ba? Challenge. Are we an anointed Christian? Are we an anointed Christian? Does our life brings glory to God? Do others see Christ in us? In our conclusion, the more we know Jesus, the deeper relationship we have in Him. The more we go deeper in our relationship with Him, the more visible and transformed life we have and seen with others in us. To be an anointed Christian means to live a transformed life, bearing fruits of the Holy Spirit, a heart that filled with love and compassion to others, and absolutely depending on God's power, grace, and mercy. Ito po ang 7 signs na masasabi po natin, we are an anointed Christian. Subalit wag po kayo maglala. Kung meron po dyan, 3 o 4 na hindi pa po natin nagagawa, still, God is a God of many chances. May pag-asa pa, may panahon pa, para tayo pong lahat ay magbago po. Amen po. Tayo pong lahat ay magsipagtayo. Manalangin po tayo. Hallelujah. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Na bagamat ito, Panginoon, ay medyo masakit po sa amin dahil sumasablay pa rin po kami, Panginoon. Subalit nalalaman namin, Ama, na ang iyong biyaya at habag ay laging laan sa amin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging karapat-dapat kami sa inyo. Kami, Panginoon, ay magiging mabubuting halimbawa. Makikita ka sa buhay po namin, Panginoong Hesus. Kung ano ang iyong pong karakter ay makita po sa buhay po namin.
Aming Diyos, tulungan po ninyo kami, Panginoon, sa mga araw o sa mga oras na kami po, Panginoon, ay nanghihina din po sa aming pananampalataya. Gawa marahil, Panginoon, ng mga pinagdadaanan namin. Tulungan niyo kami, Panginoon, patatagin niyo kami, palakasin niyo kami, Panginoon. At kung mayroon po kayong mga karamdaman, Panginoon, kayo po ang isang magpagaling sa amin. At kung mayroon pa po kami, Panginoon, mga taong hindi pa po napapatawad, O Diyos, kayo po ang isang magpatawad. At tulungan niyo kami na ma-realize namin, Panginoon, na dapat kami magpatawad. At dapat din po kaming humingi ng tawad, Panginoon, sa mga taong alam namin na nasaktan din po namin. Dahil nais po, Panginoon, na meron kaming pusong dalisay na nagtatapat sa inyo. Puso na handang umunawa sa kapwa. Pusong handang magmahal. Pusong handang magpakumbaba sa inyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat at tulungan niyo po kami na sa bawat sandali ng aming pong buhay, Panginoon, maalala namin, Panginoon, na mayroong isang Diyos na nagmahal sa amin, nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Tulungan niyo kaming lumakad ayon sa iyong pong katwiran, ayon sa iyong kabanalan, Panginoon. Marami po salamat po, Ama. Hiniling po namin itong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, kay Sanong Banal Espiritu Santo. Amen and Amen. To God be the glory.